Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat diyan, sa mga kapwa ko OFW at sa mga kababayan po natin sa Pilipinas. At breaking news lang po at magkakaroon lang po tayo ng konting updates about sa sitaw po, no? At doon sa SEC. So, ngayon pong umagang ito o sa araw na ito ay tatalakayin po natin yung pinag-usapan doon sa Radyo Abante, no, na kung saan nakapanayam nila, na-interview nila si Ma'am Divine at napakaganda nung sinabi no, ni Ma'am Divine. Pero bago yan, bago tayo pumunta doon, tingnan po muna natin. So dito po, wala po tayong sasabihin na mali si SEC, mali si Sitaw. So gagawin natin dito magiging neutral po tayo. So titingnan po natin. Pero mamaya sasabihin po natin kung ano yung stand ko, no, sa sitwasyon. Kasi kayo mahalaga 'yun eh. Pwede tayong maging neutral pero dapat meron kang ano ba yung stand mo para alam ng tao, alam ng mga members natin o mga ah, affiliates natin, no, na kung ano yung stand natin. So dapat ganoon eh. Pwede mong aralin yung bawat side pero dapat may paninindigan ka doon sa kung ano yung tama at kung anong alam mo, 'di ba? Yung experience mo. Hindi dahil nalilito ka, hindi dahil kailangan ganito, kailangan ganyan. Hindi, kailangan may stand ka talaga. So, yun po yung isa sa mga maganda sa isang leader po. So, una, titingnan po natin. Maraming nagsasabi o sinasabi, may mga nagpahayag na nagreklamo sa SEC na sinasabi nila na Ponzi scheme ang Sitaw, scam si Sitaw, walang produkto, hindi totoo na may link, no? At hindi totoo yung mga post na sinasabi bogus daw, di ba? Pero ang mga nagsasabi niyan hindi mga seller. So punta naman tayo sa mga seller. Ako, seller po ako, no? At seller po ako ni Sitaw at nung nagsimula po ako sa Sitaw, kung di po magkakamali, kung nagsimula po ako niyan is mga October na ata or mga ganon, October or November nagsimula po. Kasi matagal ko na po siyang sinesearch. At kaya po ako napa-join dito sa Sitaw dahil naghahanap po ako. Bilang OFW, di ba? Tayong mga OFW, naghahanap tayo ng mga side hustle na pwedeng pagkakitaan, hindi para manloko ng mga tao. So yun naman po yung hinahanap natin. At since 2015, onliner na po ako. At nung nagsisimula po ako, marami na rin po ako na-experience at maraming beses na rin po akong na-scam. At sa mga nangyari na yun, kahit mga kaibigan ko, mga kakilala ko, hindi ko makakilala na nag-join ako, wala akong sinisi kasi ako yung nagdesisyon nun. At nung time na yon, siyempre sino bang mag-iisip na scam yung mga nasalihan din nila. So, yun po yung mga na-experience ko hanggang sa yun nga na tuloy-tuloy pa rin para makabawi hanggang sa nasama pa ako dun sa ano no na nakapag-join ako sa isang company na milyon yung nawala po sa akin at maraming ano doon, maraming nagkaso, maraming nagdemanda, yung iba may mga ano pa, may mga government official, yung iba mga pulis pa sila, then yung iba mga retired na, pero wala rin nangyari no doon sa pinasa nila. Yung iba nagbigay lang ng pera, nagdemanda, humanap ng abogado kasi hindi naman ganoon kadali no salita lang yung mabilis na yung salita natin ay magdidemanda ako pero hindi po ganoon eh no. Yung paghawak pa lang ng kaso pa sa isang abogado magkano yung babayaran mo diyan. So ano yung sa akin? So sa akin naging aral na lang din sa akin nun. Ang naging desisyon ko nun is hindi talaga demanda at yung gagastusin ko para sa demanda is gagamitin ko na lang uli sa pagninegosyo. So ganun po yung aking mindset kasi desisyon ko naman yun eh. So siyempre hanggang sa inaral na natin at natuto na po tayo. At marami na rin po ako nasalihan ng mga business, mga online business at networking company na legit naman talaga at kumita naman po tayo diyan. Kaso lang siyempre sa business sa ganitong business no, may mga sometimes may mga leaders tayo diyan eh, 'di ba? Lalo pag multi-level marketing, no, networking company. So may mga leader diyan na minsan sila yung sumisira doon sa ano. Kaya
Hindi ako nagpatuloy doon although kumita ako kasi may mga something na hindi ko gusto na lihis doon sa aking, siyempre sa aking faith, sa aking, paniniwala 'no, na kaya hindi ko sila, tinuloy, 'di ba? So pero hanggang ngayon existing pa 'yon 'no, tuloy-tuloy. So, to make it short, ang ibig ko pong sabihin na doon sa mga naranasan ko, inaral ko po ito 'no, at yung sitaw sabi ko nga, July pa lang 'yan alam ko na yung sitaw 'no. Then, nag-research na rin ako at, nakita ko naman kasi nung rinesearch namin 'yan, rinesearch ko 'yan, 'yan, si Prof lahat halos lahat naman ng sumali diyan nag-research 'di ba? Kumpleto sila. May, barangay, permit 'no, meron yang barangay permit, meron sa munisipyo, may SEC, may BIR, tapos may office, meron silang warehouse. Kumpleto naman na talagang legit naman, legit talaga kasi inisyuhan ng ano, ng Security Exchange Commission ng license. So ibig sabihin, legit yung company, okey? So tiningnan din namin yung ibang mga anong anong, inisyu din doon sa Shopee, sa Lazada o sa iba pang mga dropshipping na nasa Pilipinas na kung ano yung inisyu din sa kanila ng SEC. So parehas din ng inisyu ng SEC doon sa sitaw, yung inisyu nila doon sa. So yun nga po 'no, na talagang, makikita na talagang legit naman ang sitaw. So nung time na yon na nakita ko na legit naman, so nag-start ako, nagsimula ako at, actually wala pa nga akong ano na mag-invite niyan, 'di ba? So nag-post lang po ako, nag-post ako sa sa Facebook na may dropshipping, na ito yung concept 'no, isang, yung sitaw na e-commerce, may concept siya na dropshipping. So, siyempre dahil, matagal na tayong onliner, may mga kilala tayo 'no, na nagtanong, nag-ano. So, siyempre nung nagtanong sila kung ano yung presentation, kung ano yung totoo, so yung sinasabi natin siyempre, legit ba 'yan? Oo, ito yung mga katibayan na legit, o kumpleto naman ng permit. Scam ba 'yun 'pag sinabi natin? Ibig sabihin 'pag may permit, scam na? So legit, pinayagan ng, government na mag-operate sila. So ibig sabihin niyan, binigyan sila ng permit, binigyan sila ng SEC na mag-operate, na-check nila 'yan, 'di ba? Dapat chine-check nila 'yan bago nila 'yang issue-an ng permit, 'di ba? Dapat ma-check nila, totoo bang may office 'to, totoo bang may ganito 'to, totoo bang yung business nila ganito, 'di ba? Dapat bago mo 'yan issue-han ng license. So ayun yung pagkakaalam ko, kung yun nga yung ginagawa ng government natin. 'Di ba? So, siyempre lahat 'yan iche-check. So, nung chineck natin kumpleto naman, so siyempre malakas yung loob natin na talagang legit 'to. At, nakita naman natin ang pagkakaiba niya lang doon sa mga ibang, dropshipping business o ibang mga e-commerce na kung saan, sa iba nag-i-invest 'no. Marami po, hindi na po ako magbabanggit ng pangalan kasi may mga mga e-commerce ako na may concept din na dropshipping na talagang mag-i-invest ka, maghihingi sila ng 10,000, 50,000 depende dun sa package na kukunin mo. Tapos ito yung gagawin mo, ganyan, ganyan. So ang pagkakaiba lang naman dito sa sitaw ay hindi yung wala kang gagawin. Kaya hindi po kami naniniwala rito na ano siya, passive income. Kasi may gagawin po kami. Kasi kung wala po kaming gagawin, paano kami kikita? Ano yung gagawin po namin? Ganito yan. 'Di ba meron po tayong may platform po. May platform po yung sitaw. So nandiyan po yung mga kung paano umorder, no, nandiyan yung mga produkto nila, kung ano yung presyo, tapos nandiyan yung mga markup nila. 'Di ba may mga markup, may mga markup sila diyan na mamimili ka na. Nandiyan yung, may 7%, 'di ba? 8%, 10% hanggang 12% yung kanilang mga markup. So mamimili ka lang do'n. Ngayon, 'pag halimbawa 'no, may umorder na customer kasi lalabas do'n na may order ng customer. So 'pag nag-register ako, then after 24 hours, may pumasok na mga orders. So ang gagawin ko do'n, pipick upin ko. So paano makakarating 'yun sa customer kung hindi ko siya pipick upin? Anong gagawin ko? So ang mangyayari diyan
is ako pagpapasok ako ng pera from GCash, papasok ko dun sa wallet ng Sitaw, and then saka ako ipi-pick up yung mga orders na pumasok sa akin. So once na na-pick up ko na yon, ah, once na na-pick up ko na yon, so mare-receive na yan from pricing money to wallet balance, no? Wallet balance to pricing money, lalabas na doon na na-pick up na. So 10 to 15 days, darating yung delivery. Once na dumating yan, from pricing money to wallet balance, babalik naman po doon yung pera po natin. Di ba? Babalik doon kasama yung profit mo. So ibig sabihin, nagkaroon ng transaction, may ginawa ka. Hindi siya passive income na sinabing humingi ang Sitaw ng ganito. Wala po, no? Ako as a seller, kahit sino ditong seller magsasabi, wala pong hiningi po sa amin ang Sitaw. No, wala siyang sinabi na maglagay ka ng 50,000, 10,000. Wala pong ganon. No? Wala pong ganon. Kaya lang po kami naglalagay ng advance. Kunyari ako, naglagay ako ng 10,000, naglagay ako ng 50,000, 100,000. Kaya po ako naglagay ng ganon kasi may mga orders na pinipick up kami na marami ng orders na dumarating. So kailangan namin i-pick up daily yon kasi sayang, no? Sayang naman yung kikitain namin doon. Kaya yun po yung aming ginagawa. Pero yung sasabihin yung passive income na wala kaming ginagawa, mali po yun. Yung mga nagsasabi po nun, hindi po sila seller. Kami po seller eh. 'Di ba? So alam po namin yung business na ginagawa. So wala yung sistema nito, wala pong pinagkaiba doon sa Alibaba. Walang pinagkaiba sa ibang mga ano na kung saan kailangan mong bumili, abonohan dahil yung order na yon binili ng customer para ma-deliver sa kanya. Pero nandoon siyempre yung safety, 'di ba? Safety ng buyer, safety ng seller. Ano yung safety ng buyer? Safety ng buyer na kung saan hindi agad papasok, matatanggap ng seller yung pera na yon, no? Dahil hangga't hindi na-deliver para maiwasan yung ma-scam sila o mabogus. So mangyayari yung kailangan bilhin ko bilang seller, bilhin ko yung produkto na yon sa warehouse ng Sitaw kung ano yung order na yon para ma-deliver. Once na na-deliver yon, ibibigay na sa amin ng Sitaw, ibabalik na sa wallet namin yung pinambili po namin doon, no? At kasama na doon yung profit. So ganun po yung takbo ng business. At marami po diyan naka-isang taon. So ako, hindi ako magkamali, 6 months, no? 6 months ako na ano diyan, naging 6 months ako na naging seller diyan bago magkaroon ng revocation ng license. Kaya confident kami na talagang ano dahil talagang hindi naman scam eh. Kasi kung scam yan, bakit po ba't pinayagan ng gobyerno, 'di ba nagpo-post po sila, LRT, punong-puno diyan, Sitaw, saan pa ba, sa C5 o saan man, may mga poster sila. Tapos meron pa po silang mga ano no, nag-endorser, 'di ba? Nandiyan yung mga endorser, basketball player, mga artista. Ang dami nilang endorser at imposible na hindi po alam ng government o hindi alam ng ahensya 'yan na sila po ay nag-ooperate ng ganyan. So ibig sabihin, alam po natin, alam niyo po 'yan, yung nangyayari niya kasi worldwide 'yan eh. 'Di ba? May mga posting at nakikita po natin diyan kahit hanggang ngayon nga pag pumunta ka sa LRT nandun pa yung mga banner ng Sitaw, 'di ba? So, 'yun po. Ngayon, dumating po, no, halos lahat ng seller kumita diyan, marami pong nag-join, no, naniwala kasi nga talaga naman pong legit at napakaganda yung business. At yung sinasabi na marami pong nabagong buhay, totoo po 'yun. Lalo na po yung siyempre yung mga nauna na kumita na, tulad kami, kumita kami diyan. Talagang nabago yung buhay kaya nga po ako nagdesisyon na for good. Kaso lang nung dumating yung revocation at ganyan yung nangyari, medyo siyempre nakadesisyon ako pero buti na lang, no, nabago, inoperan pa ako ng company kasi nakapag-apply na ako ng exit talaga eh, no. Dahil sigurado na ako dahil ang ganda nung business ng Sitaw. Sabi ko maraming OFW ang matutulungan nito, makakauwi dahil ganito. Pero dahil sa ilang mga tao, no, hindi natin alam na sabi nila sila anti-scam. Hindi natin alam kung totoong ang anti-scam sila, no? Dahil ang balita sila rin mismo may mga scam na company, 'di ba? Pero anyway, hindi na natin tututukan 'yon. So, may mga nagreklamo na anti-scam sila at ayun yung rineklamo sa Sitaw. No, pumasok ang sa SEC, no? Ang tanong ko lang doon, sana naging
hindi ko sinasabing mali ang SEC, ang ano lang dun sana, tinanong nila kung seller yon at kung seller sana siya yung hiningan muna ng ano yung pruweba mo na Ponzi scheme ang sitaw. Ano yung pruweba mo na wala silang product, umorder ka ba, seller ka ba, 'di ba? Dapat gano'n, yung nagreklamo. So nagreklamo hindi siya seller, hindi mga seller yung mga nagreklamo. So ngayon sa revocation na 'yan, ang naapektuhan kaming mga seller. Kasi kami yung nasa negosyo, So, tama naman yung ginawa ng SEC kasi, ayun nga siyempre Security Exchange Commission sila. So, dapat pinapangalagaan pinoprotektahan nila yung mga, ganyan, 'di ba? Pero ang tanong ko lang, sana noon pa, bago sana inisyuhan ng license 'yan, sana nandun na lahat muna yung mga ano, kung may i-interviewhin o titingnan niyo, aaralin bago niyo issue-han ng ano sana ng license. Para na sa gano'n, wala nang mabibiktima kung talagang scam 'yan o mali yung kanilang mga, ginagawa, 'di ba? Wala nang mabibiktima. Ang nangyari inisyuhan niyo. So, kami naman naniwala na ano siya, legit legit siya. Talaga naman legit kasi inisyuhan niyo, 'di ba? Tapos ngayon may nagreklamo lang na hindi naman seller, pinaniwalaan niyo agad. Sana naman binigyan niyo ng, sila yung biruin mo, yung nagreklamo, 'di ba dapat yun yung hihingan mo ng ebidensya? Ganyan, ako nagreklamo, nagreklamo ako gano'n, dapat patunayan ko 'yun, 'di ba? Dapat gano'n din. So, dapat patunayan nung nagreklamo kung ano yung allegation niya na sinasabi niyang scam si sitaw, Ponzi scheme, dapat sila yung hingan niyo ng pruweba kasi tapos na kayo do'n, na-issue-han niyo sila ng license, 'di ba? So, ibig sabihin, na-issue-han niyo sila ng license, nakita niyo yung platform nila, nakita niyo yung gano'n, tsaka kaya niyo pinayagan silang mag-operate, 'di ba? Kasi kung ganyan po laging mangyayari sa'tin, so lagi kami mabibiktima ng mga, scammer kung totoo man 'yan, 'di ba? Kasi ini-issue-han niyo, bumabase lang kami sa legalities, 'di ba? O legalities, may permit, may ganito, may SEC, legal 'yun, tama po ba? So makikita naman natin na sana bago niyo issue-han, i-check niyo muna yung company kung talagang, ano yung ano nila, ano talaga yung, business nila. 'Di ba? Ayun naman talaga yung trabaho, 'di ba, natin, trabaho ng government o mga ahensya sa gobyerno dapat i-check talaga, 'di ba? So dapat gano'n yung ginagawa. Ang nangyayari po kasi nai-issue-an niyo ng license tapos biglang bandang huli may magreklamo lang tapos hindi naman kasama dun sa business o nanira lang kasi baka alam naman natin 'no, sorry to say mga Pilipino naman tayo pero nandiyan pa rin sa atin yung ano 'no, crab mentality na 'pag ayaw nating may umaasenso gusto natin tayo lang o yung iba lang na umaasenso. Ayaw natin na, yumaman talaga yung iba o magkapera o sinasabi lang natin na gusto natin makatulong, ano, luma na pong tugtugin 'yan, galing din po ako sa government, 'no? Alam naman natin 'yan. So, ang ibig lang natin puntuhin dito sana, maging maayos. Ngayon, nagkaroon ng revocation. So, ang nangyari po, paano magiging scam ang sitaw? Kaya lang po sila hindi wala naman po naging problema, smooth na smooth, Ang ganda nga po kapag nagwi-withdraw po kami, ang bilis, Ngayon nangyari yung revocation, do'n lang po nagsimula na mahinto kasi nga po may mga restriction na yung mga bangko, 'di ba? So may mga restriction na yung bangko, siyempre nga naman tama si Ma'am Divine, ano pa yung mukha ng makikita ng sitaw kasi lumabas na, revoke na. Siyempre isa sa mga ano nila 'yan, 'di ba, yung SEC na sila ay registration kaya sila tinatanggap ng bangko. Ngayon nakita nila na, ngayon revoke yung license, walang ganito. So siyempre yung bangko maghihinay sila do'n dahil nasabay pa sa ano, 'di ba? Yung sa mga pogo-pogo na 'yan, nasabay. Siyempre natakot na baka maaaring natakot o siyempre ano yung bangko na gano'n yung gawin, 'di ba? So siyempre nagwi-withdraw kami, nagwi-withdraw, binabalik sa sitaw yung pera namin at napatunayan po namin 'yan, na binabalik nila. At may mga ilang bangko na sinasabi na sinabihan sila 'no, sinabihan sila na, 'pag, yung sitaw nagpasok o nag-deposit, magta-transfer ay 'wag payagan. So, kaya ang nangyayari binabalik sa sitaw yung pera nila. So, yun po yung nangyayari. So, doon po nagsimula, 'di ba? Siyempre
Kung nagsimula na yon, lalo na yung mga bago lang nag-join, no? Naglagay ng malaking halaga na bagong nag-join dahil alam din nila na talagang legit naman ang sitaw at legit naman po talaga, no? Ayan naman po, 'di ba? O, gano'n nangyari at naabutan po sila ron. Okay? So, kung titingnan po natin, no, dapat sagutin ng sitaw yung sinasabi ng SEC, tama? Pero ang punto ko lang, sana bago nangyari yon, triny niyo muna sana na tanungin yung nagreklamo. At sana inanyayahan niyo sa ahensya niyo kung sino yung nagreklamo. Nag-sign ba siya ng affidavit na katunayan na siya ay ganito, 'di ba? So sana gano'n po, no? At do'n siya mismo pumunta, ay inanyayahan niyo do'n at in-interview niyo rin kung paano niya nasabi na itong company na 'to ay Ponzi scheme o scam, dapat gano'n, 'di ba? At para sa akin, yung opinyon ko lang 'yon, ayun yung parang dapat na nakikita kong tama, 'di ba? So, kasi due process 'yan, dapat gano'n, 'di ba? So ngayon, 'pag may nailabas siya, napatunayan, tapos 'yun, saka niyo patawag din yung sitaw at ganito yung, gawin, yung gaya ng ginawa niyo nga po, 'di ba? Kaso lang meron lang po kaming mga nabasa do'n na galing din sa SEC na parang hindi tama, 'no, na yung allegation na Ponzi scheme, walang product, ang tanong do'n, paano niyo po napatunayan? Kami po mga seller. 'No? At sabi mga seller lang daw yung nakakabili. Paano niyo rin po napatunayan? Marami pong nakabili po sa amin na hindi naman po seller, 'di ba? So saan po nakuha 'yon? Saan punto 'yon? So doon pa lang nakikita na doon ay yung sinasabi nga ni Ma'am Divine na saan na kinuha 'yon, yung allegation na 'yon. Na ngayon, napunta na nga diyan na marami ng hindi nakapag-ano, ibig sabihin nito withdraw, 'no, dahil nga do'n. Actually, yung disbursement totoo naman 'yan, kasi 2 weeks may mga naka-receive na disbursement. Ngayon yung pangatlong linggo nahinto kasi nga hindi na tinatanggap ng bangko yung pera na pinapasok. Marami po 'yan naka-receive lalo sa team ko rin, 'no, may mga naka-receive po niyan na talagang binalik yung, pera, yung 3% doon sa ano. Ang ganda sana kung gano'n sana tuloy-tuloy. Ewan ko lang kung hindi alam ng SEC din 'yan. 'No, hindi natin alam, pero alam ko, alam niyo 'yan, alam niyo po 'yan dahil, active din yung mga naninira sa sitaw, 'di ba? So nalaman niyo rin po 'yan na nagkakaroon ng disbursement. So, kung alam niyo nagkakaroon ng disbursement, tanong ko lang, bakit pinigilan niyo, 'di ba? Nagkakaroon naman pala ng balikan ng pera, 'di sana pinabayaan niyo na lang muna. Kaya, na ibalik 'yon, 'di ba? Kasi 'yun naman yung ginagawa at nangyayari, 'di ba? Do'n naman sa sitaw, ah, ah nung mga time sinasabi ng SEC na hindi daw nakikipag-usap ang sitaw. Pero yung sitaw, yung mga AS, yung mga nandodoon yung may office pa sila, sinasabi na nakikipag-usap at may mga legal counsel, 'no? Hindi natin alam kung sitaw nagsisinungaling o SEC ang nagsisinungaling. Pero, hindi naman lalakad 'yan ng wala namang nakikipag-usap talaga. So may nakikipag-usap, hindi lang natin alam kung ano, sino yung nagsasabi sa kanila ng totoo, 'di ba? So 'yan 'no, at, doon dumating yung punto na 'yan na diyan po talaga nagkaproblema. So, mga kababayan ko lalo na yung mga sellers na narito, lalo mga nauna pa sa'kin, 'di ba, alam niyo po 'yan at yung mga, ah, nag-join din na katulad ng month na nakailang buwan kayo. So alam niyo po 'yan na hindi po talaga scam ang sitaw. So nangyari lang po lahat 'yan nung na-revoke ang license nila kasi siyempre kahit naman ako sa bangko, 'di ba, wala ka ng lisensya, revoke yung license mo. So anong ibig sabihin nun? So siyempre hindi na may mga gano'n na hindi nila i-a-allow na 'yon. So, kung talagang gusto po nating makatulong, diyan po sa SEC, kung gusto po natin talagang matulungan niyo po kami na maibalik yung pera namin, ako po, 'pag pinagsama-sama ko po nasa 1,000,000 po 'no, yung aking, pera pa diyan na hindi pa nakukuha, diyaan. Pero, ang stand ko diyan is hindi ako magdedemanda. Kasi nabasa ko yung affidavit, hindi ko naman matanggap na gaya ni Ma'am Diban, gaya nung iba na gusto namin maibalik yung pera namin, pero hindi namin iko-compromise yung katotohanan na sinasabi do'n na nagbigay kami ng pera, nag-invest kami, hindi naman investment, hindi naman kami nag-invest,
O siyempre hindi naman sasabihin ng iba, eh, kung hindi investment ban bakit ka magagamit mo ba yan kung di ka nagkapital kami pero hindi siya yung investment per se. Alam naman natin 'pag sinabing investment, tulad ako, 'di ba, nag-invest ako sa gasoline station. So meron akong linagay na pera do'n, binigay ko sa kanila, may kontrata kami, nakikita yon quarterly. Passive income yon. Sila yung mag-ooperate at may gasoline station at nakakatanggap po ako do'n quarterly nung pera ko do'n sa gasoline station. Yun yung investment kasi nagbigay ako ro'n, eh, 'di ba? Dito naman sa sitaw, although may capital, ako yung nagpapatakbo no'n kasi ako yung seller, eh. Bumibili ako ng product sa kanila para mai-deliver sa customer, 'di ba? So, yun, kapital ko yun pero walang hiningi ang sitaw sa akin. Kahit sino man dito siguro sa seller na magsasabi, walang hiningi sa amin ng sitaw na pera na maglagay ka ng 50,000. ₱500 nga po puwede ka rito maging seller, eh, 'di ba? Kaso lang siyempre may mga iba na nagsasabi na, hindi puwede 500, pero hindi puwede po yung 500, 200, 400 nga puwede kang maglagay, eh, 'di ba? 500 kasi magkano lang naman yung mga product na ano merong 100 plus, 200 plus. So kahit ₱500, ₱1,000 puwede kang magsimula. So paano mo sasabihin na investment na nagbigay kami ng gano'n kalaki, 'di ba? Siyempre investment may mga, ganito 'yan, oh, ito halimbawa package sa ganito, ito gawin mo mas yung ibang ngang mga e-commerce na dropshipping din yung concept, parang sila pa nga yung mga investment pero wala naman secondary license, eh, 'di ba? Tapos parang ba't sisitaw, halos gano'n din, iniba lang niya, pinadali lang, pero parang bakit inano, eh, ang daming natulungan na tao. 'Di ba? Ang dami naman natulungan na tao, hindi naman pumapalya sa withdrawal nun. Kaya lang naman nangyari yan dahil dito sa revocation na yan, 'di ba? So sana kaya kami nanindigan dun na, ako sumama dun na kila Ma'am Divine, nanindigan, doon kami sa katotohanan na kung saan dapat matuldukan kung ano man yung meron, 'di ba? Yung katotohanan yung lumabas. Sabi nga, "The truth will set you free." Dapat malaman natin kung sino ang nagsisinungaling, ang sitaw o ang SEC. Dapat maintindihan at malaman din ng taong bayan at malaman natin kasi, alam niyo po, sorry po 'no, sa mga taga-gobyerno, eh, kami naman po talaga nagpapasuweldo sa inyo, eh. Lalo kami mga OFW, ang laki ng ang ambag po namin diyan. Hindi po namin 'yan 'no, pero totoo lang po, kami po nagpapasuweldo sa inyo. Pero ang nangyayari po parang, 'pag may mga ganito, eh, nagkakaroon po tayo ng parang yung iba, nagkakaroon ng threat, "O sige 'pag hindi ka nag-ano, didemanda ka namin." Gano'n, 'di ba? Sana wag po tayong gano'n kasi, kami po 'no, bilang OFW, ano po 'yan, eh, pinaghirapan po namin yung pera namin para mag-invest kasi gusto namin mag-for good. Ako po, ilang years na po ako dito 'no, ilang years na po ako sa abroad, I think 24 years na po ako. Ang layo ko sa pamilya ko, marami akong na-miss 'no, na bata pa yung anak ko, ngayon dalaga na. Ang dami kong na-miss, birthday, graduation, anumang mga okasyon, Pasko, ilan 'no. Kaya naghahangad po kami lahat na makauwi ng Pilipinas. Kaya nga po kahit paulit-ulit ako na-scam, nagtutuloy-tuloy ako hanggang sa maaral ko, matutunan ko at makahanap ako talaga na isang legit na company, 'di ba? At natutuwa kami dahil dumating si Sitaw, dahil ito na po talaga yung nakita ko na legit at maganda 'no, na ang laking luwag para sa aming mga OFW na kahit nandito kami, nagagawa po namin 'yan. Pero yun nga, nangyari na po 'yan, nandito po tayo. So ngayon, ang gusto lang po namin sana is mabigyang pansin 'no at maging parehas, 'no po. At wag naman po sana na pagpupunta kami diyan sa SEC, o sa yung iba na sasabihin niyo mag-complain kayo para maibalik yung pera niyo. May iba pong solusyon, eh. Hindi lang po 'yan. Kasi paano po kami magko-complain na kung saan yung affidavit na pinapipirma niyo sa'min o pinalalagay niyo sa'min dun is hindi namin matanggap na hindi naman gano'n yung company namin. 'Di ba? Ang hirap nun, 'no? Ako milyon yung pera ko pero hindi ako pipirma dun, 'di ba? Kasi gusto ko mabalik yung pera ko na hindi ko iko-compromise yung katotohanan na talagang legit yung company namin at hindi sila nanloko, hindi kami nanloko, okey? So yan po yung gusto namin malaman at kasi yung iba nagpaparatang sa mga
seller na yung iba na may mga invoice na scammer 'to, ganito, ganyan. Mahirap po 'yun 'no, lalo 'pag hindi natin napapatunayan. Buti na lang yung iba talagang kami tumatahimik na lang, 'di ba? So, may mga pamilya din po kami. Sana pansinin niyo at do'n naman po sa sitaw, 'yan po 'no, sana 'pag nagkaroon ng pag-uusap, na 'yan sa sitaw, Mr. Dilan, sa mga, Sir Ivander 'no, ikaw yung, sinasabi na project manager 'no, sana magkaroon ka rin ng boses 'no, kay Mr. Dilan na sabihin na, handa naman sabi ng SEC makipag-usap lang daw, eh. Makipag-usap para kung disbursement ibabalik yung pera, maibalik o kaya magpapatuloy kasi revocation, eh, ibig sabihin niyan may pag-asa pa na mag-operate uli ang sitaw. Pero sa ganitong lumalalang sitwasyon, hindi natin alam kung siyempre yung pride 'no, ayan yung iira. Sana naman kung halimbawang gano'n na, both 'no, sitaw and SEC, sana yung pride ano natin, so kung ano po sana yung makakatulong sa mga kababayan po natin, yun po yung tingnan po natin 'no. At kami naman po bilang mga taxpayer 'no, bilang OFW, bilang Pilipino, bilang mamamayan 'no, ng, bansang Pilipinas ay sana maintindihan niyo po kami. Madami pong OFW ang hirap na hirap sa abroad at gusto na po namin makasama rin yung pamilya namin. Ayaw niyo po ba yun? Kaya sana maging parehas na lang po tayo. Malay natin 'no, ito ng akala nga namin ito ng sitaw magbibigay sa'min ng maayos sa buhay na makakapag-for good na kami dahil kahit nasa bahay kami puwede namin gawin 'to kasama namin pamilya namin. Kaso ganito pa po yung nangyari. Sana kung may mga nasa likod nito na nagreklamo, sana alamin po muna natin. So, wala po tayong masamang tinapay sa SEC, ginawa nila yung trabaho nila. Pero siyempre, hindi natin alam kung sa akin lang bilang Pilipino 'no, ay dapat maging parehas at maging bukas. Malaman po talaga namin kung ano po talaga yung nangyayari, okey? Kasi iba-iba po yung ano, eh, may mga nagme-message po sa SEC, iba-iba yung sagot. 'Di ba? So, do'n po medyo parang hindi consistent at magkaiba. Tapos yung interview sa radyo, iba rin yung sinabi, 'di ba? So, 'yun po yung ating gustong malaman. Kaya nakakatuwa na may mga tao pa rin na naninindigan dun sa katotohanan. So, hindi ko naman po sinasabi na yung mga nagdemanda, nag-complain ay, wala ng paninindigan. So, ayan yung tinayuan niyo, 'no? Ayan yung paninindigan niyo. Kaso lang mag-ingat lang po kayo 'no, kasi puwedeng samantalahin 'yan. Tulad nga niyan, yung balita natin may nanghihingi ng 1,500 tapos 10,000. Totoo naman 'yun kasi may gastos po talaga 'yan. Pero mag-ingat din po kayo baka masamantala naman, 'di ba? So talaga naman po 'yun o kung manghingi talaga naman meron 'yan, sa abogado lang magkano ibabayad niyo diyan. Pero ang tanong, 'di ba, ang tanong, gaano po kasigurado na 'pag 'yan ay nagbigay kayo diyan ng 10,000, 1,500, sigurado ba kayo na mababalik yung pera mo? Eh, kung 10,000 yung kapital mo lang diyan, 20,000, eh, baka mas mataas pa yung maibigay mo diyan. 'No, sasabihin mo, "Di baling magbigay ako basta makamit ko lang yung justice." Anong justice meron dun, 'di ba? Na kung saan paano magkakaroon ng justice na kung saan yung pinirmahan nating affidavit, eh, doon pa lang mali na, 'di ba? Doon pa lang sinungaling na tayo. Oh, paano yung justice yung hinahanap? So, justice may bibigay sa atin pero kalakip yung katotohanan, hindi kasinungalingan, 'di ba? So, dapat yun yung maintindihan po nating lahat, 'di ba? So, yun dapat tumayo tayo. Kung ano yung stand mo, wag po tayo yung parang, balimbing 'no, na, kung sino yung "Ay dito marami dito, dito ka. Dito marami dito, dito ka." Hindi, tumayo ka, 'no? Kaya ako hindi, may isang buwan siguro na hindi ako nag-update kasi tinitingnan ko kung ano ba yung tama at tiningnan ko rin yung votes, yung sinasabi nung iba. At dun ako napagtanto na hindi ko puwedeng gawin 'to kasi naniniwala ako talaga na legit ang sitaw, eh. Kasi kumpleto sila, eh, 'di ba? Yung warehouse nga nila malapit lang sa'min sa Bulihan, Plaridel, Bulacan lang 'yan, eh. Oh, ang daming nakapunta diyan na mga vlogger, oh, 'di ba? Sa office ang dami pabalik-balik, meron pa silang live, 'di ba? Na ano at nandun yung mga product nila. So, makikita po natin diyan, eh. Tapos may nagreklamo lang na ilang mga vlogger na hindi naman seller, eh, binigyan naman ng pansin. Sana naman tiningnan niyo yung
puso nung nakakarami na talagang gano'n. Tapos ayun, 'di ba? Ah, Anyway, yun lang po yung aking, masasabi as a seller 'no, at kung ano yung stand ko kasi may mga nagtatanong, "Coach Jimro, ano po ba yung stand niyo?" 'No, at, doon sa team ko, 'yan, okey naman yung team ko. Siyempre mayroon lang ng mga iba na hindi talaga nakakaintindi o hindi siguro updated sila kasi nadadala sila ng emosyon kasi nga naman siyempre pera nila 'yan dinagay sa gano'n. Kaso ang desisyon niyan sa'yo. 'Di ba? Nag-promote kami, nag-present kami diyan kasi legit naman, nakita niyo naman, legit naman kahit yung iba diyan nakapunta sa talagang legit, 'di ba? Hindi naman legit naman, talagang legit ang sitaw, okey? So yung ini-introduce namin 'yan sa inyo at nangyari lang 'yan doon sa revocation. Kaya kahit na nag-present kami diyan 'no, pinakilala namin sitaw, ganito yung ayun po talaga yung katotohanan at ayun yung experience namin, okey? Ngayon, nag-join ka, tapos inabutan ka ng revocation, bakit mo kami sisisihin? Bakit mo sisisihin ang sitaw, 'di ba? So, ano yun, 'di ba? Wala naman nakakaalam na mangyayari yun. Tama po ba? Tayo yung nagdesisyon, yung iba nga malalaki buti pa nga yung malalaki yung nilagay, 'no, nakakaintindi. Yung nakakalungkot lang yung akala mo naman na, hindi naman tayo nagmamaliit yung hindi naman gano'n kalaki yung linagay, sila pa yung parang siguro yun na yung kanilang last money o savings nila, pero kayo pa rin nagdesisyon niyan, hindi naman po ako, 'di ba? So, ang hangad ko po ay makatulong kaya ko shinare 'yan dahil umaasa ako na makatulong tayo sa mga kapwa nating OFW, sa mga kababayan natin, sa mga nagtatrabaho na makaahon din sa hirap. At yung iba naman naranasan niyo po yun, 'di ba? Pasalamat pa nga kayo ng pasalamat sa'kin, "Coach salamat dahil inintroduce mo sa'min 'to. Coach salamat dahil dito, ganito, ganyan." Tapos ngayon na ibabalik niyo yung sisi doon sa mga nag-invite sa inyo na ang tanging layunin is makatulong. At kung kumita man po ako, kumita kami rito, sila Prof. Vincent, yung iba yan, sila Ma'am Irene, at yung iba pa dito na kung kumita man po kami, pinaghirapan po namin yun. At hindi po yung galing sa inyo. Galing po yun sa sitaw. Wala po kaming kinuwang pera na galing sa inyo. Yung kita namin ay galing po yan sa sitaw. Sila po yung nagbigay po sa amin nung commission na yan. Okay, kaya pinaghirapan po namin yan, nag-present na ganito. So kayo rin, yung mga nag-invite diyan, yung iba nga hindi naman kayo naghirap na mag-present, 'di ba? Pinapa-attend niyo lang sa Zoom meeting tapos nagjo-join sa inyo, kayo tapos si sitaw bibigyan kayo ng komisyon, oh, 'di ba? So, maging ano lang po tayo, pasensya na lang po do'n sa mga nahuli kasi gano'n kaagad 'yung nangyari. Wala naman po tayong, hindi naman namin alam na mangyayari 'yung ganyan at umasa po kami na muling babalik yung sitaw. Hanggang ngayon umaasa po kami. Sana ma maging ano yung SEC 'no, mabigyan alam ko naman may puso naman ang mga taga-gobyerno din lalo yung mga nandiya diyan na pakita po natin na talagang gusto niyo pong makatulong sa'min, sa mga tao 'no, sa mga OFW. Dahil 'pag pinayagan niyo po 'tong sitaw na mag-ooperate uli at maging maganda, ang dami pong matutulungang tao, 'no po. At, sigurado po na, mababawasan yung kahirapan ng mga Pilipino, lalo na po OFW. Baka 'pag, binigyan niyo yung pagkakataon yung sitaw baka nga maraming OFW ang talagang umuwi na ng Pilipinas, 'di ba? At, magnegosyo na lang na gano'n. So, yun po 'no. At ngayon titingnan po natin kasi nagkaroon po ng ano 'no, ng pahayag, na-interview si Ma'am Divine, Padilla doon sa ano, sa Radyo Abante 'no. Ayan, pakinggan po natin ngayon sa napakaganda na, mga sinabi ni Ma'am Divine, regarding dun sa sitaw at yun po yung tatayon. So sa akin lang, ah tayuan niyo kung ano yung tingin niyong tama 'no. Pero sana lang dun lang sa katotohanan ano, yung katotohanan yung na-experience mo talaga. Hindi dahil sinulsulan ka lang, dahil, gusto mo lang maibalik yung pera mo kahit na magsinungaling ka, mahalaga sa'yo maibalik pera sa'kin, ganito, mali pa rin po yun, 'di ba? Kahit bali-baliktarin mo po, mali pa rin po yun. So dun pa rin sana, wag na sana ma-compromise yung katotohanan na maibalik sa'tin yung pera natin pero, naniniwala tayo dun sa katotohanan na ang sitaw ay hindi po talaga scam.
at nangyari ang lahat yan doon sa revocation. So para mas malinaw pa po, tunghayan po natin ngayon, no, yung yung isa sa mga interview, no, kay Ma'am Divine dito. Naniniwala kami na merong isang side na tama, totoo at mabuti at merong isang side na mali. No, may mga mali at may mga inaccurate na informations na nakalat leading to the revocation po of the registration of CTAO. Ngayon, we refuse to fill out the affidavit po of complaint na binibigay ng SEC dahil hindi po kaya ng konsensya namin magsinungaling. Upon reading, nung nabasa po namin yung template ng SEC, ang tanong namin ay paano natin ito sasagutan? Kasi hindi naman nature ng... So, yan po, no? Yan po yung sinasabi ko, yung template na pinasa nila na paano natin sasagutan yung affidavit na yon ng complaint na kung saan hindi naman talaga tayo in-scam ni Sitaw, di ba? At wala rin namang warning ang Sitaw na sinasabi na nila na huwag kayo mag-invest o maglagay ng kapital sa company nito dahil ganito, ganyan. Wala namang ganun. So, revoke lang yung kanilang license at sinasabi nila pwede nga mag-operate. Diba? So yun lang naman po yung binabanggit at sinasabi naman dito ni Ma'am Divine Padilla, no? So ituloy po natin. Ng Sitaw ang isang investment company o ang isang scam na company. So, hindi namin kayang sagutin yan. Hindi po kaya ng konsensya namin. Parang ang sinasabi namin ay, ano yung honor ng pagkapanalo, ng pagkakuha namin ng pera, kung idadaan namin ito sa kasinungalingan. If we compromise what is true... Yan po, no? Yan po yung sinasabi po natin na aanuhin mo yung pera pero na-compromise naman yung talagang totoo, no? Ang gusto natin dito is yung katotohanan na talagang tayuan natin na hindi scam ang Sitaw. Talagang hindi naman po talaga. At yung mga nagsasabing scam ang Sitaw, yan lamang yung mga tao na hindi talaga seller. Sa ngayon, yung mga nagsasabi na yan, yung mga hindi na naka-withdraw. Kasi nga, dahil dun sa revocation. Okay? So, ituloy pa po natin to. What is correct and what is good. Yun po yung sinasabi namin. Ito po ay base sa aming mga pag-aaral at pag-brainstorm at tinitignan po namin yung buong sitwasyon. Ngayon, kaya hindi rin po kami pumipirma dyan sa grupo or hindi kami sumasama dyan sa grupo ni Vince Santos. Sila po ay naniningil ng 1,500 additional ng 10,000 pesos at pag hindi na nila kayang sagutan yung fill in the blanks kasi yung template po ay sinabi daw sa kanila ni Vince Santos na bahala na ang SEC na So yun, no? So yung isa sa mga tanong doon, di ba? Kasi hindi mo na kayang sagutan kasi paano makasasagutan dahil tayo nga mismo, kung seller ka talaga, ikaw mismo alam mo na hindi naman yun yung totoo. Di ba? Kaya ang gagawin mo na lang, hindi mo sasagutan, bahala na SEC. Di ba? Ayun nga sabi ni Ma'am Divine, no? Ay ayon doon sa kay Ma'am Divine, sabi niya doon kay Bin Santos na yun yung sinasabi, 'di ba? So makita po natin dito na may mali talaga na kaya nga sabi pag nasimulan yung mali matatapos siya ng mali. Ang punto pa diyan ang masakit diyan yung nagbigay tayo ng pera o nagbigay kayo ng pera tapos wala rin mangyari sa huli. So nagdoble na yung sinasabi mong scam na doble ka pa, mas na-scam ka pa lalo. So yun yung po yung pinupunto natin dito. Kung maayos po sana natin, no, magkakasundo ang Sitaw, ang SEC at maayos at marami namang Pilipino ang makikinabang dito, bakit hindi natin pagbigyan, 'di ba? At talaga namang meron naman talagang dropshipping na nangyayari. Okay? So tuloy po natin. Diyan. Hindi po kami, ako po ay nagturo ng theology, nagturo ng moral theology, hindi ko po kakagating yung kanyang pamamaraan. Ma'am Divine, ito lang ang pamamaraan ng tama, ng katotohanan, at ng kung ano yung mabuti. Ano po? At sabi ko nga kay Anthony. Kaya yan, no, nakakatuwa, no, talagang iba talaga pag Christian, at iba talaga yung tapang na hindi nagmumula sa sarili niya kundi yung tapang na yun nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos, 'di ba? Na kung saan yun talaga
Iba talaga yung maririnig mo na kung ano yung stand niya. So yan yung isa sa sinasabi natin na isa sa mga magagaling din na magagandang maging leader, no? Yung meron kang tatayuan talaga, no? Hindi ka magiging balingbing o yung gigitna ka lang, kundi talaga may tatayuan ka na kung ano talaga kung ano talaga yung totoo. 'Di ba? Kung ano yung experience mo, ako as a seller, yun yung na-experience ko. So yun yung tatayuan ko kasi yun naman talaga yung totoo, eh. 'Di ba? So, yan tingnan pa natin yung ibang mga pahayag ni Ma'am Divine. It's no longer between sitaw and SEC. It's already kung ano pa yung tama at totoo. Sa inyo po, Ma'am Divine, page decision ng SEC, mali talaga. False yung allegations at yung informations hindi namin alam kung saan nanggaling. Yung complainant ay hindi seller, kundi isang arroganting blogger. Okay. So, ayan po, no, yung sinasabi po natin na yung complainant is hindi seller, eh. Tapos in-entertain. Tapos bukod doon sa in-entertain, hindi natin alam kung meron silang affidavit na complaint din, no? Sana may ganun din sila na nag-complain sila, seller ka. So ano yung experience mo? Paano mo nasabing scam? Paano mo nasabing Ponzi scheme? Dapat 'di ba may ganun, meron affidavit 'yun na ganito ganyan, hindi lang magsusulat sa iyo yan na itong company na 'to. So ibig sabihin pala pag ganun nangyari, ako pala pwede rin mag-report na itong company na 'to, ano pala 'to, hindi totoo ganun. Tapos ipapasara nyo lang agad o kaya hindi ire-revoke agad yung license. Ganun po ba yun? So dapat may investigasyon din. So nandiyan papasok yung due process natin dapat, di ba? Pero yun yung sa akin, di ko alam yung procedure sa SEC. Kaya hindi naman natin sila pinaparatangan pero tinitingnan lang natin kasi yun yung nangyari. Di ba? Yun naman din yung totoo at alam nyo naman din po yan. Okay? Dito po, maaaring may pagkukulang ang sitaw at may pagkukulang ang SEC, no? Pero sa bandang huli, gusto pa rin natin malaman yung totoo. So hindi natin sinisiraan ang SEC, hindi natin sisiraan ang sitaw. Gusto natin malaman yung katotohanan. Pero ako, as a seller, yung katotohanan na na-experience ko, at yan din siguro yung katotohanan na na-experience ng mga talagang seller, ha? Yung mga talagang seller na yung iba nagsimula ng ilang buwan na ginawa nila. Hindi po totoo na kumita kami dito ng walang ginawa. Hindi po ganun. Wala po. Kaya hindi po Ponzi scheme, eh. Kasi may ginawa po kami. Kasi kung wala po kami gagawin dito, hindi po kami kikita. Kahit na po ilagay ko po yung 1,000,000 ko dyan, kung hindi po ako na magpa-process ng order ng customer, paano ako kikita? Doon ako kikita sa mga binibili ng customer online. Tapos pinaprocess namin, binibili naman namin sa warehouse ng sitaw. Ayun po yung ano namin, kaya kami kumikita. Di ba? So kaya yung nasabihin na passive income, wala kang gagawin, kikita. Malabo po. Yung pag wala po kayong ginawa rito sa sitaw, nung time na yon, hindi po kayo kikita. Kaya nga yan po yung lagi namin tinuturo. Nung nagwe-webinar po kami na hindi po siya passive income. Kasi pag passive income sinabi mo, wala kang gagawin. Ako kasi co-ownership ako ng isang gasoline station. May franchise din po ako na wala po talaga akong ginagawa. As in, wala. Nag-aantay lang. Ponzi scheme po ba yun? Di ba? Kasi nag-invest ako, eh. O tulad yung sa stock market, wala akong ginagawa. Nag-invest ako, nandoon lang, inaantay ko, kumikita ko. Ponzi scheme ba yun? Tapos nagtuturo din kami ng about doon na para pagkakitaan. So, scam ba yun? So, yun lang po yung sinasabi po natin na hindi po Ponzi scheme, hindi po scam kasi parang trading lang, hindi para trading talaga kasi bumibili kami, nagba-buy and sell, binibili namin sa sitaw yung produkto, dinideliver sa customer ng sitaw, sa dropshipping, dumarating naman sa customer yung kanilang dinideliver. So kumikita kami doon, di ba? Kasi kung hindi dumadating yung deliver, di sana ang dami nagreklamo na ako, hindi ko na-receive yung ano ng sitaw, ako ganito. May mga review, may mga nagtatanong na kung kailan darating. So ibig sabihin, may delivery nangyayari, 'di ba? So yun lang po naman 'yon. At yan, hanggang diyan na lang naman po. So maraming salamat po sa mga naniniwala pa rin sa sitaw na hindi siya scam. Maraming salamat. Panindigan lang natin 'yon, tayuan natin yung katotohanan. Doon naman sa mga gusto na magdemanda
na naniniwala kayo na may something sa sitaw, ang choice niyo po 'yan, 'no? Paniwalaan niyo kung yung ano, kung, handa kayong pumirma do'n sa affidavit na 'yon na, kaya ng konsensya niyo, 'di gawin niyo po, wala pong problema. So choice niyo 'yan kasi pera niyo yung linagay niyo diyan. Pero doon naman sa mga affiliates na nagkapital 'no, naglagay diyan ng pera na hindi kumita, hindi nakapag-withdraw, wag niyo naman sisihin yung mga nag-invite sa inyo kasi hangad lang din nila matulungan kayo. Tsaka hindi niyo naman binigay sa kanila yung pera, 'di ba? Hindi niyo naman sa'min binigay yung pera, kayo po ang naglagay sa sitaw, 'di ba? Doon sa wallet, hindi naman sa'min bulsa napunta yan, eh. Kayo mismo ang naglagay nun. Kung magkano man yung amount na nilagay niyo, hindi namin kayo tinuruan na maglagay kayo ng 1,000,000 diyan. Kayo po nag-decide niyan, 'di ba? So kami naman po tinuturo lang namin, as experience na kailangan magkaroon tayo ng, mind setting na ganito, magkaroon tayo ng goal setting. Ayun naman talaga, 'di ba? Mahalaga naman talaga yung mga tinuro namin na goal setting, positive mindset, 'di ba? Na kailangan, alam mo yung risk, 'di ba? Tinuro namin 'yan at kaya nga sinasabi namin bandang huli na magkaroon din po tayo ng, yung do your own research, 'di ba? Sinasabi ko lagi 'yan, na kayo rin mismo mag-research. So nag-research kayo, nakita niyo na legit naman talaga, kaya po kayo nag-join. Tapos ngayon may mangyayaring gano'n, sisisihin niyo yung, nag-invite sa inyo, yung ibang tao. Wag pong gano'n, 'no po. Pera lang po 'yan, kikitain po natin 'yan. Malaki o maliit, pinaghirapan po natin 'yan, lalo na po sa mga kapwa nating OFW. Pero 'wag naman po tayo dumating doon na, mawala naman yung respeto natin doon sa mga tao na 'yun na gusto lang matulungan tayo at walang hinangad na masama kundi makatulong. Sana tingnan din po natin yung both side kasi, yung masasakit na salita 'pag nasabi mo na 'yan, mahirap na po 'yang, balikan at bawiin. Paano kung mapatunayan dito na mabalik yung lisensya ng sitaw at, mag-operate uli sila o kaya maging, maibalik yung pera natin. So mababawi mo pa ba yung mga masasakit na sinabi mo sa mga tao na scammer ka, ganito ka, hindi niyo na mababawi 'yan, 'di ba? Kasi nasabi niyo na 'yan tapos pinost niyo pa, 'di ba? So maging maingat po tayo do'n kasi, lahat naman po tayo may pamilya at may iniingatan, 'di ba? Yung mga sinasalihan po natin, ako marami po akong nasalihan na na-scam po ako. Karamihan pa nag-i-invite sa'kin yang kaibigan ko, pero hanggang ngayon kaibigan ko pa rin sila. Kasi bakit? Kasi para sa'kin ginawa nila yung gusto nilang makatulong sa'kin, hindi para lokohin ako, 'di ba? So yun naman po yun, ang, punto ro'n at, ako yung nagdesisyon nun. Kasi kahit anong hikayat nila sa'kin kasi meron sa'kin ngayon marami sa'kin nag-i-invite, "Sa ganito sumali ka, sa ganyan kasi ganito yung kikitain." Hindi na ako sumasali. So, sinasabi ko na lang, sila na lang, "Ingat na lang kayo diyan." O ngayon pagkakilala, 'pag close ko na sasabihin ko, "Hindi magtatagal, baka mawala rin 'yan." 'No, tulad din ng iba. So, gano'n ang sinasabi ko. Pero magkaibigan pa rin kami nung mga 'yon kasi hindi ko sinisi sila dahil ako yung nagdesisyon sa sarili ko na gawin yon. At ako rin yung nagdesisyon kung magkano yung ilalabas ko, ilalagay kong pera diyan. So, wala akong sisisihin sa kanila dahil alam ko na hangad lang nila na makatulong din, 'no? Gano'n lang po yung aking katwiran at naniniwala po ako na God is good all the time. God is in control of everything na kung saan, babalik at ibabalik din sa akin ng Diyos ang lahat ng nawala na 'yan once na nakakita ko ng maayos na negosyo. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ako. 'Yan po yung payo ko sa inyo, tuloy-tuloy pa rin po at kaya nga po 'no, nagtatag tayo ng community at maraming salamat 'no, sa kabila ng maraming naninira sa atin, nagsasabi ng hindi maganda, pero marami pa rin nagtiwala sa atin at nag-join sa community. At yung TJ Community Business Group na 'yon, nag-introduce po tayo ng iba't ibang negosyo. Hindi lang online, kundi mga traditional business na marami na rin pong sumubok at ngayon po ay kumikita na rin po sila. So marami pa po 'no, na kung saan at, makikita naman natin 'yon, yung mga franchising, co-ownership, 'yan, iba-iba po 'yan, gasoline station, grocery. So meron din tayong online meron din tayong dropshipping din, 'no, meron din tayong multi-level marketing, 'no, meron din po tayo niyan. So lahat 'yan introduce natin. So mamimili na lang sila yung mga kasama dun sa community na yon kung ano yung negosyo pasok sa kanila. So ini-introduce ko diyan, di lahat 'yan na may kita ko, 'no. Kumbaga ako rin mismo sinusubukan ko yon. So nakikita kong mas maganda, i-invite ko 'no para may mag-present dun.
para mapanood nila at kung gusto nila, di gawin nila. Pero ako, nag-i-invest din ako doon kasi pag nakita kong maganda, ako nag-i-invest then i-introduce ko sa kanila. At sila naman po bahala kung pipili na nun. Kasi nandun pa rin yung advokasya ko na makatulong pa rin sa OFW sa kabila ng mga nangyaring ganyan. May mga naniniwala, hindi naniniwala, naninira na ganito. Nasa kanila po yun. No, basta ako, kung may mas nakakakilala sa akin, ang Diyos yun, 'di ba? At hindi ako basta huhusga sa kanila. Kaya minsan, sorry na lang ano, yung mga comment ng mga negative, dini-delete ko na lang yan. Kaya sayang lang yung comment nyo. I-delete ko lang yan. Kaya wala rin makakabasa niyan. 'Di ba? So yun lang yung gagawin ko diyan. Pero salamat dahil nagko-comment kayo, nanonood din kayo, di kahit paano kumikita ako sa inyo. Okay? So, yun, maraming salamat po muli at tuloy-tuloy lang po, ano, subaybayan po natin at please paki-click na lang po yung subscribe, mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga tinuturo po natin. Hindi lang naman po to about sitaw. So, may mga business kaya makikita nyo po diyan, may mga pinipresent po tayong mga negosyo diyan. Pero lahat po yan legit kahit i-check nyo. Basta lagi nyo tatandaan, do your own research. So, ini-introduce ko yan pero nasa inyong mga kamay pa rin at pag-iisip kung kayo po ay kung yan po ay susubukan nyo o hindi. Nasa inyo po yan. Kasi hindi naman po natin malalaman na ayan ay totoo kung hindi natin yan susubukan. Doon lang po natin makikita. At yung iba dyan, magaganda naman yung mga ini-introduce natin yan. Kaso lang, meron medyo malalaki yung investment, malalaking kapital, meron naman yung maliliit lang. Pero meron naman tayong solusyon na ginagawa dyan para sa maliliit na mga investor na matulungan po natin lalo yung mga kapwa nating OFW para nasa ganun tuloy pa rin yung pangarap natin, tuloy pa rin yung adhikain natin na makauwi po tayo ng Pilipinas. So, yun lang po at ingat po tayong lahat. God bless you. Yung gaya ng sabi ko, sa mga gusto mag-message lang po kayo no kung gusto niyo sumali doon sa TJ community group natin at mayroon tayong may submitting tayong ginagawa para nag-invite po tayo ng mga nagpe-present na mga company na may mga business at kayo na lang pong pumili doon. Okay? So thank you very much and God bless you.